hindi naman kayo nasasakop, hindi ko kayo sinisisi dahil hindi naman tinuro sa protestante, hindi tinuro sa katoliko yung mahigpit na batas ni Kristo tungkol sa pag-aasawa. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode para po sa mga baguhan ang aming pong ginagawa sa U3. Kami po ay nakikinig ng mga diskusyon, religious debates, religious preachings, and for this episode, we'll be listening to a compilation of Brother Ellie's answer as to the issue of divorce. Ayan, napakainit po yan na balita. Bakit? Dahil po kamakailan lamang inaprobahan na po sa atin pong kamera sa lower house ang divorce bill po na I think it was primarily sponsored by Mr. Lagman, kung di po ako nagkakamali. And syempre, tayo na lang po sa buong mundo, liban po sa Vatican City, which is actually yung lugar ng mga pare. Ano po? 2 kantin na lang po ang wala pong diborsyo sa buong mundo. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, based ba sa Bible ang divorce? Anong masasabi ng Biblia? Anong masasabi ni Brother Ellie dito? Supposedly, ang ating pong episode ngayon ay parte po sa criticism ni Brother Ellie sa mga babaeng pastor na hindi raw nga ito biblical. Pero dahil po sa mainit nga po na balita patungkol po sa divorce at syempre, ang Pilipinas ay very family-oriented. So I told my staff na siguro dapat ito muna yung ating i-prioritize. Sa ating pong konting background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako, but please click thumbs up. Konting bagay lang po yan pero para sa amin, it really means a lot. So ano pang hinihintay natin? Let's watch this video. Let's go. Kuminsan kasi, meron din palang sakit na ganun eh. Pagka ganun, may sakit yung asawa mo, iba-iba ang desisyon, pabigla-bigla, hihiwalayan mo, para namang kalupitan yun. Sinasabi nila yung bipolar at saka yung postpartum. Nangyayari yun because of hormonal imbalance, yung pagbabago ng kondisyon ng katawan ng babae tapos manganak. Nangyayari yun. Kung halimbawa nanggaling doon, hindi naman talagang ganun yung asawa mo. Tapos nagkaganon dahil sa panganganak o sa pagbubuntis, ganun. Hihiwalayan mo. Lalabas namang parang kalupitan yun, kapatid. Pero kung talagang ang isang babae ay, meron kasi talagang babaeng ganun, hindi natin maiaalis. Natural niya na yun kahit hindi pa siya nanganganak. Ang tawag sa babae na yon ay isang babaeng magagalitin. Basahin natin ang Kawikaan. Sa 22:24 tayo mag-umpisa, kapatid na Daniel. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Kung tao pag magagalitin, sabi ng Diyos, huwag kang makikipagkaibigan eh. At huwag kang sasama sa mainiting tao. Yung laging mainit ang ulo, laging nakasigaw. Kay babae, kay lalaki, delikadong kasama yan. Huwag kang sasama, huwag kang makikipagkaibigan. Yun ang utos. Mag-asawa ka pa ba ng ganon? Pagka napangasawa mo ganon, meron ka ng krus habang buhay. Basahin natin yung 21:19 ng Kawikaan. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Mabuti pa pala yung sabi ng salita ng Diyos, tumahang ka sa disyerto, sa ilang. Mas maganda pa, mamundo ka o kaya tumahang ka doon sa ilang. Ngayon, kung malayo-layo ka naman sa ilang at nasa siyudad ka, ang sabi naman sa 21:9, lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Okay mga ka-youthie, ayan, ilang minutes pa lang po pero very interesting po So ito nga po ay pagsagot po sa pakikipaghiwalay mga ka-youthie ng isang asawa. Pero gusto ko lang po i-mention dito na nasabi ni Brother Ellie na kapag ikaw ay nakipagrelasyon, kapag ikaw ay nag-asawa ng isang babae o lalaki man na magagalitin, so sinasabi dito na it's a cross, no? It's a cross. So the word cross here is synonymous with burden. Parang binibigyan mo ng matinding krus, ng matinding heavy na weight ang iyong sarili kapag ikaw ay nasa
sa relasyon na ganyan. And accordingly, mas mabuti na tumira ka na lang sa wild. So, or sa ano nga, mas nakakatawa pa yung sinabi po dito, sulok ng bubungan. Ayan, doon ka na lang magstay kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. So, ang ibig sabihin lang po nito, syempre, no, kumbaga pinag-iingat tayo. And with this, it's also a kind of warning sa mga tao na mainitin ng ulo, sa mga dada, sa mga magagalitin. Kung sinasabi ng Biblia na huwag kang makisama sa ganitong uri ng lalaki o ganitong uri ng babae, it's a reminder, especially for those who are still in a courtship relationship, doon sa boyfriend-girlfriend, kumbaga ito po ay red flag na po. At kung kayo man ay merong ganitong red flag, now you are aware na you have to change your ways. Ay, Nasa syudad ka, wala ka na mapuntahang bundok. Sabi ng salita ng Diyos, mabuti pa yun. Magsiksik ka na dun sa bubungan, sa sulok. Kaysa sa makisama ka sa isang palatalo at magagaliting babae sa maluwang na bahay. Yan, makikita mo dyan ang hirap pag nakapag-asawa ka ng magagaliting babae na walang katigil-tigil ang bunganga mula umaga hanggang gabi. Paano ba ipinapakilala ng Biblia yan? Sa 27:15 ng Kawikaan, ang sabi, ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. mabuti sana kung walang ulan kahit may butas ang bubong. Pero kung maulan at tiempo na maulan, butas ang bubong mo. Sasahuran mo para wag mabasa ang buong bahay. Yun naman tulo, nakakaistorbo naman siya, di ka makatulog sa katutulo. Ganon yung babaeng palatalo. Dapat bang hiwalayan? Ayoko naman kasing ituro sa'yo na hiwalayan mo. Kasi ang sabi sa Biblia, sa Malakias 2:15 hanggang 16, At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kaniyang hinanap ang lahing makadiyos, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kaniyang kabataan. Sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kaniyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. gumawa lang siya ng isang pareha nung umpisa ng sangkatauhan si Eva at Isang si pair. Adan. One pair. Sana yung mga kabataan makinig dito, no? Yung mga kabataang gusto mag-asawa, hindi naiintindihan yung salita ng pag-aasawa. Sabi sa Biblia, bagaman siya ay makakagawa ng marami, gumawa lang siya ng isang pareha, isang lalaki, isang babae, para makagawa siya ng isang lahing makadiyos. Para mula sa dalawa, makagawa siya ng mga taong makadiyos sa procreation na tinatawag. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag manglililo laban sa asawa ng kabataan. Huwag kang magtataksil sa iyong asawa. Sabi ng Diyos, sapagkat kinapupuotan ko ang paghihiwalay. Ayaw ng Diyos yung naghihiwalay ang mag-asawa. In-emphasize ito ni Kristo sa panahon ng pangangaral niya sa lupa. Sa 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Bawal ng Diyos na yung pinagsama ng Diyos paghiwalayin ng tao. Kaya lang ang question dyan, hindi naman lahat ng mag-asawa pinagsama ng Diyos . Merong mag-asawa pinagsama ng magulang.
Or kultura. So that's a really nice point na na-mention ni Brother Eli. So dahil hindi lahat ng pagsasama ay pinagsama ng Diyos, so ano po bang mangyari? Let's pretend na hindi pa sila naging mananampalataya at sila ay nagsama na. Ibig sabihin ba nun ang kanilang pagsasama na hindi pa quote-unquote ginabayan ng Diyos? O pwede ba nating sabihin na this is not considered as a sacred marriage? Lalong-lalo na napakarami po ang trend po ngayon actually is yung tinatawag na lang na civil union, no? Nagsasama yung dalawa or quote-unquote partnership. Nagsasama yung dalawa pero hindi po sila kasal. May mga anak po sila, something like that. Bata pa, kinukontrata na mga anak nila magiging mag-asawa. Pinagsama na ng tao yon, ano? Meron naman pinagsama ng batas kasi nabuntis niya, para wag siyang ma-demanda ng rape, napilitan na siya. Kaya naman niya napakialaman yung babae naman ng parang namikot. Yung mga ganon, ibang klase yun, hindi pinagsama ng Diyos yun eh. Kung halimbawa sa isang pagkakataon napikot ka. Nabuntis. Na tiyempo nga namikot sa'yo, isang babaeng palatalo at magagalitin. Baka kung makakatakas ka, takasan mo na lang. Pero kung halimbawa, hindi naman ganun ang sitwasyon, ayaw ng Diyos nung paghihiwalay. Halimbawa, konting problema, naaayos naman yan kapatid. Hindi dapat na bawat problema ng mag-asawa maghihiwalay na. Walang sapat na problema para maghiwalay maliban na yung babae o yung lalaki ay magtaksil. Basahin natin ang Mateo 19:6. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, ito ang batas ni Kristo. Sabi niya, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Pagka hiniwalayan mo asawa mo, nag-asawa ka sa iba, magkakasala ka ng pangangalo niya, hindi ka maliligtas. Maliban na kung yung asawa mo nakiapid, maaaring may kalayaan ka, nahiwalayan siya. Yun lang naman ang sapat na dahilan para hiwalayan ng asawa yung pakikiapid. Pero bipolar, paiba-iba, hindi pa sapat yun Pero kung nakiapid, pwedeng hiwalayan yung asawa. Makakapag-asawa ka sa iba na hindi ka magkakasala ng pangangalo niya. Okay. So before we continue mga ka-youth, so ang next po dito, English naman po ito na pagsagot po, still on the issue of divorce, no, pakikipaghiwalay. So ito po ay compilation. The first part there, yung nakita po natin. Second po nito is in English, and also the other succeeding po ng mga videos ay patungkol po rin po, no, connected sa issue ng paghihiwalay. Pero before we continue sa English po, gusto ko lang pong liwanagin, ano po, sinasabi dito ni Brother Eli, na kapag ang relationship, dahil hindi nga lahat ng pagsasama ay sa Diyos, hindi ang Diyos ang nag-join together. So pwede, lalo na kapag nakita mo, for example, na magagalitin, no, yung mga qualities na hindi maganda, pwede kang makipaghiwalay. Lalo na yung mga halimbawa nga ni Brother Eli, no, because of rape, pinakasal sa'yo, para matahimik o para hindi makulong yung lalaki. At least may understanding here kapag yung mga magulang lamang yung nagkasundo, pinagkasundo ka, something like that, na hindi nga ito quote-unquote by God. So pwede. So other than those examples, the only way of getting out is kapag ang iyong partner, ang iyong kasama, ang spouse mo, ay isang taksil
dahil nakiapid or is in an adulterous relationship, mga ka-youth. So pwede rin daw. Pero sabi ni Brother Eli, kung kunwaring mental health issue, hindi daw. Although we have to take note, mga ka-youth, na in other countries especially, kapag ganun pong issue ay pwede na hiwalayan. In fact, even sa ating batas, ang pinaka-common po na reason for the declaration of nullity of marriage para maging null and void, ang usual po dyan sa civil code natin is Article 36. Ayan, yung psychological incapacity. Tapos, merong isang psychologist na magsasabi, ay, itong person ito merong narcissistic personality disorder. That is a very nice question, and that is a legal question. The Bible allows it. The Bible allows it. Firstly, I have to give you the rationale why a sacred God may allow a remarriage after one of the partners have died. And in the case of your mom, it happened 8 years ago. Okay, before we continue, mga ka-youth, so here, so namatay na yung isang spouse, namatay na kunwari yung bana po ibig sabihin asawang lalaki, at kung namatay yung babae, so pwede. May, yun pa yung phrase ni Brother Eli dito. So, okay, so yung discussion dito hindi lang about divorce talaga, but I think this is a response to a question nga of remarrying. Maybe she loved your dad very much, that it took her 8 years to find another husband. You see, I will just read a verse in the Bible and apply it to yourself and feel if it is true or not. Because the Bible tells us that the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. The Word of God discerns our thoughts, our intents, our emotion, our total being is displayed by the power of the Word of God, because it is like a two-edged sword piercing unto the dividing asunder of the soul and the spirit, meaning the Word of God can penetrate into the deepest part of our being. And you may feel it now. I will read to you the book of Psalms, chapter 103:13. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. The Bible tells us that God, our Creator, knows our frame, our being, and He remembers that we are dust. Dust in the Bible signifies something weak, something lowly. We are lowly, we are weak. We are sometimes easily persuaded by our emotions, carried by our emotions. Your mother is a woman, maybe not too old. And people who are growing older and older, there are times that they are looking for company, someone to lean on, someone to tell their heartaches to when they are alone. That I know because I'm old now. I do not mind having nobody by me in the past days of my life because I am very busy, I'm energetic, I'm young. Now that I am 70 years old, there are times when I look for someone to whom I can confide my frustrations, my problems, to whom I can talk to in the middle of the night or in the wee hours of the morning when I cannot sleep. Now, why am I telling you these things? I am putting myself in the position of your mother. 8 years ago, she was widowed by the passing of your dad. Now, your question is it acceptable for your mom to find another husband? God knows what we feel and sometimes what we desire in life. Now, the Word of God in the Bible allows it. Let us read the book of Romans chapter 7 verses 2, 3, and 5. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he lives.
But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. That is clear. The instruction of the Bible is that if you are married, a woman married to a man, and you took another man to be your husband, you will be an adulteress while your husband liveth. But if the husband died, the woman is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. So, the Bible allows a widow to be remarried or to have another husband. The Bible allows a widow to be remarried or to have another husband. After all, there will be no problem in the resurrection of the dead. Why do I say it? If in the resurrection, the first husband of your mother will be resurrected, your mother will be resurrected. Now, if she marries again and they both die again, then all of them will be resurrected. The same question was asked to our Lord Jesus Christ by the Sadducees in the book of Matthew, chapter 22. Let us read verse 23. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, if a man die having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. Now there were with us 7 brethren, and the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and the third unto the 7th. And last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the 7? For they all had her. Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the Scriptures, nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. That is the answer of the Lord Jesus Christ. The question is that there is a woman who had been a wife of 7 men. They are asking a question, in the resurrection, which of the men, 7 of them, will be acknowledged as the husband of the woman? The Lord Jesus Christ said, You err, because you do not know the Scriptures nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but they are like as the angels of God in heaven. Therefore, there is no problem even in the resurrection when your father will be resurrected and your mother and the second husband. There will be no fight there. There will be no jealousy there. Why did you marry another man, etc.? No. Because there will be no more marriage in the world to come, in eternal life. We will all be angels and are children of God because we are children of the resurrection. Let us read that in the book of Luke, chapter 20, verses 34 and 36. And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage. But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage. Neither can they die any more, for they are equal unto the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection. That is what the Lord Jesus Christ teaches us. In the resurrection, there will be no problem.
Your father will not be fighting with the supposed to be husband of your mother if she marries again. And I think you do not have to grieve or to feel anything untoward your father-in-law to become. Because you see, as I told you earlier, God, It's fine. our Creator, understands our being. He knows our structure, our frame. He knows our weaknesses, where we are weak and where we are strong. Pag So, eto pong magiging next na video. Pagsagot na naman po ito sa isa pang tanong. Related pa rin po sa paghihiwalay, ano po. But before we continue there, I just want to mention the issue of adultery really is a very big issue because maybe it's an issue of trust. And trust is an essential characteristic of any kind of working marriage, mga ka-U3. Sinasabi nga po dito na kapag naging adulterer yung isa sa mga spouses, so pwede mong iwan yun. Pwede kang makipaghiwalay. Although gusto ko lang i-mention dito na for other religions, what they did, mga ka-U3, is to have more. Hindi lamang isa, merong 4. Merong polygamy nga na concept kung saan, I think it's for Mormons, if I'm not mistaken, polygamy is also considered. Pwede kang mag-asawa ng hindi lamang isang spouse, isang partner. And for other rationale ng ibang mga paniniwala na tayo ay polygamous, kumbaga, naturally daw, hindi daw tayo stick to one, kundi stick to many. Yan, maraming partners daw. iwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali ng obligasyon mo. Ba, iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Pinuputol. Basahin natin ang 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwalayan ng asawa mo, iniwanan ka na, napatid na yung tali, hindi ka na natatali, no? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya, o yung kapatid na babae na sumasampalataya, hiniwalayan siya ng asawa niya, hindi ka na nakatali, di ikaw ngayon malaya na. Siya ang umalis Ngayon, kung malaya ka na, pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Pero kung yung asawa mo, hiniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun. Kasi alam ko totoo yun Nararamdaman ng tao yun. Merong reconciliation baka bumalik pa. Pero kung halimbawa, nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Right. Siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos nag-asawa na siya ng iba, kawawa ka naman. So take note mga ka-U3, ang isang member dito sa sinasabi ni Brother Eli is yung Christian spouse, tapos yung umalis is yung hindi naman naniniwala, yung non-believer mga ka-U3. So very interesting na merong period for reconciliation. In fact, sa iba nga, meron nga silang parang particular na time niyan For relationships, di ba? Kapag mag-boyfriend, girlfriend, 6 months ba? For others na naghiwalay, they would give it like say 1 year before they would be in another relationship. Pero sinasabi naman dito ni Brother Eli, kapag yung non-believer spouse ay hindi na bumalik, talagang pinatid na yung relationship, then you are free. So give it some time, pero kapag nagkaroon na din ng ibang pamilya, ibang relationship, and then you have to really focus and move on forward with your life. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya siya nagpatid Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka.
na wag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo. No? Turotot ang tawag sa Tagalog dun eh. Naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga namang gusto mo pa rin mag-asawa, okay lang. Kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala ka masyadong problema na walang kukuhang iba, sabi nung mag-asawa ka, ikaw ng pangit. Para wala ka ng katunggali. May kantang ganun eh. No? Pero yun naman sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. Ano? Yan ang pinakamalapit na relasyon kasi kayo yung dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, distraction. Distraction of the family, distraction of your soul, and losing your salvation. Practically speaking muna tayo. At ang aking katanungan para ngayong umaga, kapag ba hiwalay ka na sa asawa at nag-asawa kang muli, ikaw ba ay nagkakalunya? Yan ang sasagutin ni Brother Eli Soriano para nga sa ating Biblically Speaking. Tiyak na pangangalo niya yon kapatid kasi yung nakasulat doon sa Mateo 19, ganito ating mababasa sa 9. At sinasabi ko sa inyo, sino bang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Apat ang pangangalo niya dyan, 4 na pangangalo niya. Pag yung isang lalaki humiwalay sa asawa niya at nag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya, pati yung naging asawa niya. Ngayon, kung yung hiniwalayan, halimbawa kayo, mag-asawa naman kayo sa iba, nagkakasala rin kayo ng pangangalo niya. So, 4 sila. At yung mapapangasawa nyo, magkakasala rin ng pangangalo niya. Magiging 4. Kaya lang sa kaso mo kapatid, hiniwalayan ka ng asawa mo na hindi ka naman nangangalo niya. Wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Nasyak ka na lang. Meron na pala siyang ibang mapapangasawa. Kaya lalabas, malaya ka ngayon. Lalo na nakakilala ka ng katwiran, labas malaya ka na ngayon. Magpasalamat ka't nahiwalay ka doon sa asawa mo. Buti na lang. Yun ang sagot ko sa iyo. Maselan po kasi yung bagay na yan. Kung ilalagay ko kayo sa ilalim ng batas ng Diyos, nagkakasala po kayo kasi Heto po kasalanan ba ang makipagrelasyon sa isang taong hiwalay sa asawa? So another niya naman po na issue, hindi lamang po ito as to divorce lamang na issue, pero yung mga kaakibat din ng mga issues na nakakabit, no pun intended, sa pakikipaghiwalay. So kanina merong isang segment sa TV, sa UNTV yata yon, tapos yung isa naman kanina sa itanong mo kay Soriano. Heto na naman po, still on the issue of severing the marriage ties, mga ka-U3. buhay pa yung asawa nung kinakasama nyo. Sa party nyo, patay na asawa nyo, pwede na kayo na mag-asawa ng iba. Pero dun sa party nung kasama nyo ngayon, na kanyo kapatid nung una nyong asawa, lalabas nagkakasala siya kasi hindi naman patay yung asawa niya, nag-asawa siya sa inyo. Kaya lang, ang punto ganito, maselan po ito. Nangyari po yan sa inyo sa Katoliko kayo. Hindi naman tinuturo sa Katoliko yung buong aral ni Kristo. Kaya lang kayo mananagot sa Diyos kung nasa ilalim kayo talaga ng batas ng Kristo. Mabigat pong kasalanan yan para sa inyong kasama ngayon. Kasi meron siyang asawa, hindi naman patay yung asawa niya. Pero kung pareho naman kayong nasa labas ng
batas. Kasi ang batas po ni Kristo may jurisdiction yan eh. Itinuturo yung batas ni Kristo sa mga taong nasa ilalim ng kanyang batas, yung nasasakop ng kanyang batas. Nasasakop kayo batas ng Katoliko, batas ng kung aling relihiyon. Hindi naman po yan ang relihiyon sa Biblia. Pakinggan nyo sandali ito para maunawaan nyo ibig kong sabihin. 3:19 ng Roma. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ayon, ang sinasabi ang wika ng kautusan, sinasabi yon sa nasa ilalim ng kautusan. So the law has its effectivity over those who are under the law. Pag wala ka sa ilalim ng batas, ibang sitwasyon yon. Wala ka naman po sa ilalim ng batas. Sinasa Katoliko ka, iba naman ang batas ng Katoliko eh. Iba sa batas ni Kristo eh. Dapat ilalim ka sa batas ni Kristo. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sabi sa Biblia, tutuparin natin ang kautusan ni Kristo. Hindi ang kautusan ni Moises, hindi ang kautusan ng kung sino-sinong Poncio Pilato, kundi ang kautusan ni Kristo. Ngayon, ang kautusan ni Kristo, itinuturo yan ng mga apostol sa iglesia ng Diyos. Sabi ni Kristo sa 28:20 ng Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. pinapaturo yan sa mga apostol. Ang mga apostol naman, tinuturo yan sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Sa Katoliko, iba naman ang turong batas eh. Ang kasal dyan, may bayad. No? Wala namang bayad sa Biblia. Bautismo dyan, may bayad. Wala namang bayad sa Biblia. Kaya magkaiba ang batas ng Katoliko kaysa sa batas ni Kristo. Sa batas ng Katoliko, kailangan meron kang ninong, may mga saksi, etc. etc. Sa batas ni Kristo, wala namang ganung kasal eh. So mga kayute, ibig sabihin po, the way I understand it, sa MCGI po ay wala silang witnesses. Very interesting. Dahil po, syempre, liban pa po sa Katoliko, meron pong of course requirement po, sa atin naman pong batas, legal requirement naman po yun, especially po sa mag-undergo ng tinatawag natin na civil quote-unquote na wedding by mayor or by any other person. Pero of course, respected naman po yan ng ating batas dahil po, under naman po sa religious naman na pagkakasal. So, pwede rin naman po yun. Kahit na hindi po yun magkapareha sa legal requirement po ng pagkakaroon ng mga saksi, ng mga witnesses. Ang talagang tunay na batas na magtatali sa mag-asawa ay ang batas ni Kristo. 7:2 ng Law of Roma. Christ. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Ang batas ni Kristo, ang babae na may asawa, itinali ng kautusan sa asawa samantalang nabubuhay. Kaya sa batas po ni Kristo, bawal ang diborsyo. Kayo ang mag-asawa, sa ilalim ng batas ni Kristo, bawal ang pagdidiborsyo, ang separation, habang buhay nang nakatali ka dyan sa batas ni Kristo. Mateo 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang batas ni Kristo.
walang hiwalayan, walang diborsyo, walang separation. Bawal po ni Kristo yan. Kinasal ka sa protestante na pwede rin magdiborsyo, hindi yan ang lehitimong batas ni Kristo. Ang lehitimong batas ni Kristo, aral sa iglesyang totoo, bawal ang hiwalayan, bawal ang diborsyo, bawal po yan. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalay ng tao. Nagkahiwalay na kayo. 15 taon na kayong hiwalay. Hindi ko naman kayo sinisisi kasi hindi naman tinuro sa inyo yan ng buong pagtuturo sa Katoliko. Kaya yung asawa nyo, nung mamatay, nakasama nyo yung kapatid ng asawa nyo na humiwalay naman sa kanyang asawa na yung asawa naman niya nagkaroon na ng ibang asawa. Kaya lalabas po, kung nasa batas kayo ni Kristo, malaking pagkakamali. Pero kung wala naman kayo sa batas ni Kristo, hindi naman kayo nasasakop, hindi ko kayo sinisisi dahil hindi naman tinuro sa protestante, hindi tinuro sa Katoliko, yung mahigpit na batas ni Kristo tungkol sa pag-aasawa. Ang masasabi ko lang sa inyo, ganito. Pwede naman po kayong magsama na kasi nga meron ng asawa yung isa. Kayo naman wala naman kayong cargo de konsensya dahil patay na yung asawa nyo. Kaya lang yung asawa nyo sabit doon sa party na yon. Pero hindi rin naman siya malaking pagkakamali kasi yung asawa niya nag-asawa na rin ng iba. Ang masasabi ko na lang po sa inyo, pasakop kayo sa batas ni Kristo. Kasi pagka kayo ay nabautismuhan ng tunay na bautismo, lahat ng nagawang kasalanan sa umpisa, pinapatawad ng Diyos yun. Parang nagkaroon ka na ng bagong buhay. New life. Yun po yung sinabi kay Apostol Pablo sa 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang kasalanan po ng taong nagagawa sa labas ng batas ni Kristo, napapatawad po yan ng bautismo. Kagaya ni Pablo, marami siyang ginawang kalukuhan ng mga kasalanang mabibigat. Pero nung mabautismoan siya, napatawad siya. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pagka ang kasalanan po, nagawa natin ang hindi mo naman alam na buo. Gaya ni Pablo, naging mamumusong ako, mang-uusig ako, mang-aalipusta ako. Gayon man, kinahabagan ako. Sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yun ang pang-absuelto sa inyo mga kapatid. Matanggap nyo yung bautismo at pag nabautismo ang kayo, papatawarin na ng Diyos yung nakaraan ninyong mga nagawang mali, makakapag-start kayo ng panibagong buhay. Okay, mga ka-Youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode. So ito po ay compilation po ng iba't ibang mga videos, mga itanong mo kay Soriano episode, mga responses ni Brother Eli patungkol nga sa issue ng paghiwalay at yung mga iba pang mga quote-unquote nuances, ano po yung mga situational na mga issue na nagtatanong at kung ano nga ang sagot ng Biblia sa mga issue na yan. And para po sa akin mga ka-Youthie, so far nas pakikinig ko, especially on the first part na na-mention ni Brother Eli, that was really meaningful for me. So sinasabi doon na you should try your best to avoid people with bad temper. Ayan, magagalitin, dapat iwasan. At sinasabi na kung ganyan ang tao na kumbaga naging karelasyon mo at kayo ay nag-join together in a relationship na hindi naman sa Diyos, no, hindi under sa gabay ng batas ni Kristo. So pwede namang makipaghiwalay. Yan ang sinabi ni Brother Eli. However, if doon ka na sa isang relationship na is under the law of Christ, sinasabi dito na ang only way for you to have a successful severance
occurring, yung successful na pagpapatid ng relationship is kapag yung isa ay naging adulterer. Yung isang bana o isang wife, kapag siya ay nangalunya, that's one way for you to get out of the marriage. Although, isang paalala dyan ni Brother Eli is kinakailangan ng period for reconciliation. So mag-antay ka muna ng ilang saglit bago ka mag-decide na talagang puputulin na, kasi may chance naman pala na pwede kayo magkabalikan. Kasi nga, going back to the main law, what has God put together, let no man put asunder. Yun nga yung term sa Bible niyan. Kung yung pinag-join ng Diyos, dapat walang makapaghihiwalay. So yun po yung nuances po ng sinasabi natin na divorce o paghihiwalay ng mag-asawa. Although syempre, sa ating latest nga po na update niyan sa ating pong lipunan sa Pilipinas, aprobado na po sa lower house ang absolute divorce. So yan po ay for the following reasons. Yung minamention ko nga po sa Article 36 ng Civil Code, yung psychological incapacity, at kasama sa legislation na ito, irreconcilable differences, domestic or marital abuse, when one of the spouses undergoes a sex reassignment surgery, pag naging transgender na yung isa, at a separation daw po ng mag-asawa for at least, kung di ako nagkakamali, 5 years. Ayan. So, in short, this is a law that would strengthen yung ating pong current na mga batas patungkol po sa paghihiwalay, quote-unquote, yung legal step natin, at saka yung declaration of nullity of marriage. So, etong divorce bill na ito ng lower house, ito po ay nagpapalakas nga po sa quote-unquote karapatan na makipaghiwalay, which is really something that we don't really have compared with other countries. In fact, in other countries, meron pa silang term na no grounds divorce, Dahil nga, they consider being together as a contract. Pero sinasabi ng Biblia, it's way different than that. So, ano pong masasabi niyo dito mga ka-U3? Kayo po ba ay nasa relationship na kung saan dapat nang iwan? And upon hearing po yung explanation po ni Brother Eli, do you think na you will still pursue na iwanan yung inyong mga partner? O you would still think na dapat bigyan ng chance na magstay? So, comment below mga ka-U3, ano pong masasabi niyo sa divorce, sa paghihiwalay? Dapat lang ba na magkaroon tayo ng absolute divorce sa Pilipinas o hindi? Or let the Congress do its thing dahil ang nagpapasakop naman sa atin ay hindi batas ng tao. You value the law of Christ according kay Brother Eli. And as always, if you like these kinds of contents, you know what to do. Click subscribe kung hindi ka pa subscribe. Pwede mo ding click yung video na ito. Meron din dito sa playlist na ito. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.